Samantala, nagdaos ng caucus ang Senado upang pagpasihan ang committee report sa syntax bill na nagresulta ng pagbibitiw ni Senador Ralph Recto bilang chairman ng Ways and Means Committee. Ito'y matapos na magpahayag ng sama ng loob ang senador sa mga batikos na kanyang tinanggap kaugnay ng turang issue. Si Bianca Piedad nag-uulat. Malabong gamitin pa ng Senado ang committee report ni Senate Ways and Means Chairman Senator Ralph Recto. Ito ang naging paliwanag ni Senate President Juan Ponce Enrile matapos tutulan ng nakararaming senador ang bersyon ni Recto ng syntax bill. But since there's an evident desire on the part of the proponents of the bill, of this measure to get the maximum revenue, then logically whoever will take over from Senator Recto will probably adopt the bill of Senator Santiago. Ayon naman kay Senador Franklin Drilon na tumatayong vice chairman ng komite, mananatiling bersyon ni Senador Recto ang isusumite para amyendahan sa plenaryo na inaasahang matatapos naman bago simulan ang budget deliberation. Ang usapan namin noon ni Senator Recto, sana matapos bago po umpisahan ang budget. At ang budget ay umpisahan ang plenaryo mga middle of November. So, yan po ang aming timetable at sisikapin po namin tuparin itong timetable na ito. Hindi naman nakarating sa caucus si Recto na nagpadala ng sulat na nagsasaad na sana'y maintindihan ng kanyang kapwa senador na hindi ito makakaharap. Nagbitiw si Recto bilang chairman ng Senate Committee on Ways and Means matapos ang kabi-kabilang batikos na tinanggap nito kaugnay ng rekomendasyon ng pinamumuno ang komite sa kontrobersyal na syntax bill. Nilinaw ni Recto sa kanyang privilege speech na hindi siya napikon sa iba't ibang pahayag ng mga health advocates kahit na sa mga placard ng mga nagpoprotesta dahil tanggap na niya na kahit saang panig ay may magagalit sa kanya dahil may mga naniniwalang malabnaw ang kanyang bersyon ng syntax bill. Ang labis raw na ikinasama ng loob ng senador na nagresulta sa kanyang pagbibitiw ay ang mga di umano'y unfounded criticism at ang mga insinuation na di umano'y nakatanggap siya ng malaking lobby fund kung kaya't ganoon ang kinalabasan ng kanyang committee report. Kabilang na rin dito ang iniuugnay sa kanyang isang kumpanya ng sigarilyo sa Batangas. Ayon naman sa ilang mga senador, hindi dapat na magpa-pressure si Recto dahil maaari raw na ikonekta ang pagbibitiw niya upang lalong isipin ng mga tao na totoo ang mga aligasyon laban sa kanya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.